Patapos na naman ang taon pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang ating listahan ng revelations. Lang niya, ginawa niyo na naman akong feng shui expert. For sure, nagre-ready na ang mga brands para sa mga ilo-launch nila for next year habang tayo ay nagre-ready ng ating budget para makuha mga ito. So ano nga ba mga plausible na dumating this 2023? Bago natin tingnan ang mga yan, balik tanaw muna tayo kung ano ang naitama namin. Kasi di ba January this year, naglabas kami ng video ng upcoming cars for 2022. Tingnan muna natin ilan ang nasa pool namin. Honda BRV, Honda HR-V, Ford Everest, Toyota Avanza, Toyota Race, Toyota GR lineup, GR Yaris, Corolla Cross, GRS, Rush GRS, Corolla Altis GRS, Mitsubishi Expander, Mitsubishi Rally Art, Suzuki Celerio. Madami-dami din, di ba? Kaya ngayon, tingnan natin ilan ang magiging tamang hula namin for 2023. I'm your host Stanley Chi, ang yung senpai ng Turbuhan, and this is the top list of upcoming cars for 2023. Alam nyo na ang kalakaran. Like this video, subscribe to our channel, and click the bell icon para updated kayo sa latest videos namin palagi. Siyempre, dito na kayo sa laging tamang hula, di ba? Kotse ba? Feel kotse na. Siyempre, unahin na natin ang mga confirmed na parating daw. Una na dyan ang GAC under its new distributor, Astara, na siya ding nagdala ng new Peugeot vehicles into the Philippines. Itutuloy nila ang nasimulan na dahil this January daw, mukhang papasok na ang GAC MPAW 55 na isang sports sedan at ang newest GAC GS8. Una nang nakita ang dalawang ito back in April during the MIAS or Manila International Auto Show at ngayon nga ay mukhang madadrive na natin sila. Next is the Kia EV6. This is the full electric crossover from Kia previewed a few months ago during the Philippine International Motor Show or PIMS. Futuristic ang look nito inside and out and has a power rating of 226 horsepower and 350 Nm of torque. On a full charge, kaya daw nito umabot ng 500 kilometers. Ang sabi ng Kia Philippines ay magsisimula ang sales nito at early 2023 at ang target pricing nila ay under 4 million pesos. Last na confirmed sa ating listahan ay ang Hyundai Ioniq 5. Another full electric crossover na nagkaroon ng PIMS preview. The Ioniq 5 is a significant model dahil ito ang World Car of the Year noong 2022. Target ng Hyundai Motors Philippines ay masimulan na ang benta nito this January 2023. Nasa 350 kilometers ang range ito for the standard model. Pero it gets higher depende sa variant, so abangan natin which trim ang ipapasok ng Hyundai dito sa atin. Ang next batch of cars ay walang confirmation pero tingin namin ay dadalhin na rin sila dito dahil na rin sa kanilang situations. Tulad nitong Suzuki Ertiga Hybrid or any Suzuki Hybrid. Nang tease din sila ng electrified offering during PIMS and according to them, sinusukat nila ang market kung ready na ba for this kind of offering. And sa amin lang naman, magandang platform ang isang MPV for hybrid technology so it's either ituloy nila ito or something else in their lineup gets a hybrid variant. Ang MG naman, medyo complicated ang bali-balita. Mukhang dadalhin na kasi sa Pilipinas ang MG5 na mas sporty ang design and available with a turbocharged engine. Kaso may MG GT rin na napapabalitang malapit ng i-launch dito. Sa ibang countries kasi, magkaiba ang MG5 and MG GT. Pero sa iba naman, renamed as MG5 ang MG GT. Pero for sure, isa dyan ang magkakatotoo and magkakaroon ng mas maangas na kalaban ang Toyota Vios. Speaking of, there's a new Vios na nirelease sa Indonesia. It now looks closer to the current Corolla Altis and now runs on a 2NR VE engine, the same one found in the latest Avanza. It's paired with a 5-speed manual or a CVT pero ang pinakabago dito is the availability of Toyota Safety Sense, at least for this Indonesian model. Ang susunod naman ay ikalulungkot ng mga diesel fanboys dahil ang Toyota Innova ay available with a gasoline engine and hybrid variant. No more diesel para sa paboritong MPV ng tito mo. It was launched in Indonesia din and maraming pinagbago dito. Aside sa all-new look, it's now front-wheel drive and unibody design, so expect a major upgrade in riding comfort tulad ng nangyari sa Avanza. There's also a new GR in town dahil ni-launch sa Thailand ang GR Corolla. Hindi GRS GR Corolla, meaning it's a pure performance vehicle.
Maugustuhan ito ng mga pamilyadong race boys dahil 5-door hatchback ito with the same powertrain as the GR Yaris. Magkaka-quick look kami yan, so abangan nyo doon ang more details. Pero seeing that Toyota Philippines is aggressive in bringing in GR models, baka dalhin nila dito ang Auto. Ang Subaru naman, nilaglag na ang XV na name and will only use Crosstech in all markets for that car. At sa Japan nga, na-launch ang 2023 Crosstech. Hindi sobrang outlandish ng new design elements ito pero malaki ang pinagbago sa power section. Meron itong electrified powertrain in the form of a 2-liter e-Boxer engine and yes, mild hybrid na ito. Buti pa ang Subaru, may e-Boxer. Ako, boxer shorts lang. Another big change is a drivetrain dahil may variants na ito na front-wheel drive only. Unlike before na exclusively all-wheel drive ito. Another most likely name to come in the Philippines this 2023 ay ang Ford Ranger Raptor. Again, walang confirmation pero most likely ito. Wala na sa lineup yung lumang Raptor and seeing that the new Ranger is already here, dapat talaga ipares na dyan yung latest Ranger Raptor. Sa engine, there's still the 2-liter turbo diesel options pero abangan natin. Baka naman isama ng Ford Philippines yung bagong 3-liter V6 turbo diesel for the Ranger Raptor. Diba? And dahil mabenta nga ang Ranger dito, I think dapat ipasok na rin this 2023 ang bagong Ranger Platinum. This is the new variant released for the European and Australian markets featuring a new V6 turbo diesel engine and luxury pieces inside and out. Meron itong Platinum badge on the hood, new 20-inch wheels and new grille inserts. Sa loob naman, meron itong 10-way powered seats with heating and cooling, privacy glass and bagong ambient lighting. Yung tailgate din sa likod, soft close na. Tailgate. Paborito namin yan. Talagang elevated appointments dito dahil mas mataas ito sa Wildtrak pero supposed to be under the Raptor. Back to the MPV segment, another likely na mapunta sa atin this 2023 ay ang Xpander Cross. Tito Joseph. Na-launch na din naman sa Indonesia ang latest model nito and just like before, it has a tougher design courtesy of some skid plates, new wheels, and new design elements. Sa loob, nagkaroon din ito ng floating touchscreen, digital display for the aircon, and digital gauge cluster. Tito Joseph, your favorite, ha? Kung ang isang rival nila na Avanza may Veloz, I think dapat tapatan nila yon with this Xpander Cross. Last sa ating most likely list is the 2023 Ford Territory. Na-launch na ito sa China and Vietnam and it features a visually striking design. Mas maliit na ang headlights for a sleeker look pero mas lumaki rin ang front grille. Macho guwapito na lalo na ang likod thanks to its sculptings. Parang ako. Sa loob, all new din ang design lalo na sa dash dahil mukhang seamless na ang gauge cluster and touchscreen. Sana lang may dedicated aircon controls na ulit. Pero given that na-launch na sa China and Vietnam and nakakabawi na ang piso and to maintain the hype of the Territory, baka dalhin na ito sa Pilipinas. Sa last part ng ating top list, meron tayong needs to be updated. Mga kotseng kailangan na ng konting hilamos para mas maging attractive ulit sa market. Una na dyan ang Kia Picanto. 2017 pa nung huli itong nakakuha ng update and ngayon nga, down to 1 variant na lang from 4. The current EX-MT has the top-of-the-line features like the 1.2-liter engine and touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, pero naka 5-speed manual to make it a bit more pocket-friendly. Kaso with 1 variant, paano ito lalaban sa iba, lalo na sa lala ng traffic dito? Another small hatchback that needs to be updated is the Honda Brio. Mas recent lang ito dahil 2019 lang ito ni-launch pero ang dami na kasing nangyari since then. Pero konti lang naman ang kailangan gawin dito. Medyo design update lang, lagyan ng Apple CarPlay and Android Auto ang head unit and make the backseat split folding. Laban na ulit to. Seeing that Kia has updated their family offerings in the Sorento and Carnival, I think ipasok na rin ang bagong Kia Carens. Uy, Karen, kailan ka ba papasok? It's a 6 or 7-seater na mas maliit sa first two I mentioned. Pero okay na rin, di ba, para sa mas mura ng konti. It's based sa pinahabang platform ng Kia Seltos. So, di ba, pwede ipangtapat sa BRV and Avanza. So, Karen, pasok na. That's it for our list of upcoming cars in the Philippines for 2023. Abangan nyo na lang ulit sa 2024 kung alin dyan ang naitama namin or hindi. Paano malalaman yun? Well, subscribe to this channel syempre. I'm your host, Stanley Chin, yung senpai ng Turbuhan, na nagpapalala sa inyong lahat na i-follow ako sa mga social media accounts ko. May sarili akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At syempre,
makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philcoche. Bye-bye! Uy, tara na, Triple H! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!